Yeah, good morning mga farmers. Panibagong vlog po ang kanal natin ngayon. Gagawin po natin. At bago po natin puntahan po yung kung magkano po nagagastos po ng ng pagtatanim ng polipat tanim. Ay shoutout muna po tayo. Shoutout po kay Jundari Cabalar, saka kay Nelmar Suarez, no. Yung Nelmar po ay nag-comment po dito. Sa inanin niya raw po sa 1.7 ay 80 plus lang po nakaban po So normal po noon dapat 1.7 minimum of 170. No, kasi 1 hectare and 7,000. So kay Sir Kwan naman Sundari, expert po to sa sa shout out po sa inyo sir sa pagtatanim po ng ng mga like mga sili, no? Mga nabanggit po na dito yung yung Carolina Reaper po, So shout out po sa inyo sir, expert po ito. Hindi ko lang dito sa Santiago, hindi pa niya sinasagot po yung message po natin. Pagtatanim pa, magkano po nagagastos po dun sa transplanting. So ito mapakita po sa inyo ay GSR 12 na variety po, At ito po ay inbreed mga farmers. Ito yung mga variety po na hindi po na kasali sa binibigay po ng DA po, yung nabanggit po natin na GSR C304 ba yun? Basta yung GSR na una natin nabanggit po dito. Inbreed po yun mga farmers, hindi po pala hybrid, mali po ako. So ito pong GSR 12, ito po yung tinanim po nila Papa at katatanim lang po nito ng 28, 2 days pa lang po nakakaran po ng mga farmers. So ang nagiging kwan po nito, mga peste po na dumadapo kapag ganitong tanim po ay yung kuhol, kapag hindi po natin na patay po mga farmers. So ito may mga kuhol po sa may mga tubigan po niya kasi matubig po ito matubig po niya, meron pong kuhol na nakikita po natin, And ang kaganda naman kasi kapag transplanting hindi mo na kailangan mag-spray po ng maraming pang damo, herbicide kasi upon transplanting may tubig na po yan diretso. At maganda rin po na una pong mapapatay po yung mga stale, yung mga kuhol po, para po siya ay manatili po na maganda po yung paglaki po ng palay. So, ang gastos po dito, yung tanong po kanina, ang gastos po ay sa bunot po ay dito po sa amin 250 po per tali po ng yung binunot po nila na itatanim po, itatransplant. So 250 po dito sa amin. So ang nagastos po nila doon 3,000. Doon naman po sa pagtatanim dahil 1.3 po siya, 1,300 na square meter po na lupa, ang bayad po noon ay 6,000 po, So 5,000 per hectare. Dito po sa amin mga farmers, hindi ko lang po sa inyo. So ito yung tinaniman po nila nung 28, Nung time po na kumuha po tayo ng abono sa cordon. So yan po mga farmers yung gastos po sa transplanting. So medyo magastos po talaga, pero kailangan po. Mas maganda po kasi ang transplanting kaysa doon compare po sa direct po. Ang direct po kasi kunti lang yung magastos mo, kaya mabilis siya. And kung sa pagtataniman po, hybrid man o inbreed, okay lang po, Kasi kung direct ang gamitin natin, kailangan mo mag-spray din ng ng pangdamo, herbicide, 1 to 3 days. Sa transplanting, once na na-transplant na, basta ma-maintain mo yung tubig at wala po siyang kuhol, wala pong problema. Yung pinagkaiban po nila, So, mas maganda yung transplanting, pero magastos. Sa direct naman, mabilis magtanim, pero konti lang magagastos mo, pero matagal. Kailangan mo mag-spray ng pandamo up to before ka mag-abono ng first na abono po niya after 2 weeks. So, yan yung compare po natin sa dalawa and sagot po natin kung magkano po, Yun sa pagtatanim lang po at
pagbubunot po, ano. Una po yung pagbubunot, saka pagtatanim. So almost mga 10,000 po mga farmers ang gagastusin po natin sa pagtatanim po ng palay sa transplanting. So doon naman po sa direct seeding, madali na lang po yung mga farmers. Kasi dito, bihira pa lang kami nagta-transplanting. Puro sabog po lahat. So yan, sa mga ka-farmers po natin, pwede nyo po i-comment po dito yung mga gusto po nyo, no? Na mga gamot na ginagamit. Yan. Ang sunod na vlog po natin ay yung sa black bug. No? Kasi may black bug po, yung pinasyalan ko po kanina na isa pong kila Papa din po yun. And pakita ko sa inyo kung ano po nangyari po dun sa variety po na yun at sa next na po natin, vlog po natin. Yung kasunod po nito. Maraming salamat po sa mga ka-farmers po natin sa Isabela at sa buong Pilipinas. Mga farmers, pwede nyo pong comment po dito yung mga ginagamit nyo pong gamot. Wala pong problema. At mga herbicide, insecticide, lahat po, no? Saka yung mga technique nyo sa pagtatanim po ng palay. So, hanggang dito na po mga farmers. Sa muli po. Bye-bye.